Si Jesus, sabi niya, ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang gusto nating puntusan sa ating pong pag-uusap at pagnilay dito ay yung una, mabuting pastol. Bakit nga ba siya naging mabuting pastol? Bakit? Meron bang masamang pastol? Kasi meron pong kategorya siya ay mabuting pastol. Sa atin na din pong pagbasa, mapapansin natin na yung mga upahan at mga bayarang pastol, kapag nanganganib na sila, iiwan na nila yung kanilang tupa sapagkat hindi naman kanila yun Bakit ba nila pagmamalasakitan yun kung magbubuwis naman at manganganib ang kanilang buhay? So makikita natin, ako ang mabuting pastol. Bakit? Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tayo man sa ating kapanahunan ay nagiging pastol sa mga taong ating nasasakupan. Ang pagiging pastol ng ating Panginoon ay para sa mga alagad niya na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Literal na pastol, kung ikaw ay nag-aalaga ng mga tupa, literal ding ikaw ay pastol kung may mga tao na nasa iyong balikat na ibinigay ng Diyos at ikaw ay may responsibilidad sa kanila. So ang pagiging mabuting pastol, actually mga kapatid, napakinggan ko lang din at nabasa ko din, na katangi-tanging parable o talinghaga ito na hindi mo mababasa sa ibang gospel, kay Lucas, kay Mateo, hindi mo mababasa doon kay Mark yung parable ng mabuting pastol. Natatangi lamang ito sa Ebanghelyo ni San Juan, na dito inilalarawan ng Gospel ni St. John na si Jesus ay katulad ng isang pastol na nangangalaga ng mga tupa. At walang ibang tinutukoy na mabuting pastol dito ay ang ating Panginoong Hesus. At wala ding ibang tinutukoy na tupa dito ay ang kanyang mga alagad. Kaya nga sa ating kapanahunan, ikaw din ay nagiging pastol, tayo din ay nagiging pastol sa mga taong nasa ilalim natin o nasa sakupan natin. Halimbawa, sa isang pamilya, kung ikaw ay tatay at nanay, pastol ka ng iyong mga anak. Kung ikaw naman ay lolo o lola, pastol ka ng iyong anak at mga apo. Kung ikaw naman ay tiyuhin, tiyahin, pastol ka ng mga pamangkin mo. Kung ikaw naman ay nasa isang kumpanya, nagiging pastol ka ng mga tauhan mo. Kung ikaw ay isang guro, nagiging pastol ka ng mga estudyante mo. Kung ikaw naman ay nasa ministry, pastor, evangelist, ministro, nagiging pastol ka ng mga mananampalatayang nasa ilalim ng iyong nasasakupan. So ang ibig sabihin, tayo din ay nagiging pastol. Ang hindi lang natin masagot, tayo ba ay mabuting pastol o tumatakas na pastol? Bakit ba siya naging mabuting pastol? Kasi magkaiba po yung salitang mabait na pastol at mabuting pastol. Malaki po ang ipinagkaiba ng mabait at saka mabuti. Pwedeng ikaw ay mabait, pero hindi ka mabuti. Kapag ang isang magulang ay mabait lamang sa kanyang mga anak, lalaki ang kanyang mga anak na matitigas ang ulo at masuwayin. Ngunit kung ikaw ay mabuting magulang, lalaki ang mga anak mo na masunurin, may takot sa mga nakakatanda at may takot sa Diyos. Bakit? Magkaiba ba yung pagiging mabait at mabuti? Meron po, malaki ang ipinagkaiba. Kung ang Diyos ay mabait lamang, siguro wala mga taong susunod at maglilingkod sa Kanya. Kaya ang Diyos ay hindi lang siya mabait, kundi siya ay mabuti. Bakit siya naging mabuti? Kasi ang Diyos ay gumagantimpala sa mga taong sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos. Kaya siya ay mabuting Diyos. Kaya siya naging mabuting Diyos, siya rin ay nagpaparusa sa mga taong lumalabag, sumusuway sa Kanyang mga utos, lumalaban sa Kanyang mga utos. So yun ang pagkakaiba ng mabait. Ang mabait, kahit masama na yung ginagawa, kahit nalabag na yung ginagawa, hinahayaan lang, pinagbibigyan lang. Bakit? Kasi mabait. Ngunit kung ikaw ay mabuti, kapag masama, parurusahan. Kapag mabuti at masunurin,
ay ginagantimpalaan. So yun yung pinagkaiba. Meron po ako napuntahang isang lugar noong pong bata-bata pa tayo na binibigyan tayo ng pagkakataong mamahala ng isang probinsya. Sa aking napuntahang probinsya, medyo nagiging problema ng mga namumuno doon sa lugar yung kanilang mga awit, yung kanilang mga choir, sapagkat may mga paglabag, may mga hindi pagsunod, may mga talagang sabihin natin nabibreak yung mga rules. So, dinulog nila yun sa akin bilang overseer, bilang head ng probinsyang yun. So, ang ginawa natin, kinaibigan muna natin sila. Pagkatapos natin silang kinaibigan, kinausap natin sila. Ang sabi ko sa kanila, mga kapatid kong choir, maraming sumbong, maraming reklamo sa inyo, maraming napapansin sa inyo, para kako maging epektibo kayo mga awit ng gawain, ano ba ang gusto ninyo? Maging mabait ako sa inyo o maging mabuti ako sa inyo? Tapos ipinaliwanag ko, sabi ko sa kanila, ang pagiging mabait ng Diyos at ang pagiging mabuti ng Diyos ay magkaiba. Sabi ko, mabait ang Diyos, oo, pero mabuti din siya. Hindi lang palaging mabait ang Diyos, siya ay mabuti, sabi ko. Tapos nung inexplain ko yan, sabi ko sa kanila, ano ang gusto ninyo ngayon? Maging mabait ako sa inyo o maging mabuti ako sa inyo? Ay pinili naman nila yung pagiging mabuti. Dahil ang pinili nila ay yung pagiging mabuti, so binasahan sila ng mga rules and guidelines. Marami sa kanilang hindi nakasunod, yung kanilang karakter, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pakikitungo, kaya sila ay nadisiplina at nabigyan ng kaparusahan na hindi mo nakakantapan samantala. Para maiayos yung kanilang pagkukulang at pagkakamali. Ganon ang Diyos eh. Hindi lang siya mabait, kundi ang Diyos ay mabuting Diyos. Na yun ang dapat nating pinagtutularan. At dito sa ating pagbasa, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay mabuting pastol. Ang isang mabuting pastol ay nagpaparusa sa mga tupang sumusuway. Kaya nga, ang pastol ay may tungkod na palaging dala-dala, di ba? Ang tungkod na kanilang palaging dala-dala ay mahaba. Ngunit ang dulo niyan ay may parang hook na baluktot, di ba? Ano ang purpose ng hook na baluktot? Kapag daw ang tupa ay lumalayo na at humihiwalay na sa samahan, ginagamit ng pastol yung hook para abutin yung tupa, hilahin siya sa paa. At okay lang kung siya'y mabalian, okay lang kung siya'y masaktan. Ang mahalaga, ang kanyang tupa ay maibalik sa kawan. O minsan ganun din ang Diyos eh. Minsan sinasaktan tayo para tayo makabalik sa kawan. Minsan kailangang disiplinahin tayo para makabalik tayo sa kanyang kawan. Yun yung pagiging mabuting pastol. Kasi kung mabait lang ang pastol, hahayaan ka nang umalis. Marami pa naman akong aalaga ang ibang tupa. Marami pa akong ibang iintindihing tupa. Bahala ka sa buhay mo. O yun yung pagiging mabait. Pero kung ikaw ay mabuti, hindi mo siya hahayaang umalis, kundi gagawin mo, ibabalik mo siya sa kawan, masaktan man. At kapag nasaktan o napilayan, ang ginagawa ng mabuting pastol, nilalangisan, hinihimas, kinagamot kung alinman yung napilay na bahagi ng kanyang katawan. Ganon yung pagiging mabuting pastol. Yan ang ating Panginoon. Hindi lang siya mabait, kundi siya ay mabuting pastol. So ano yung una nating pinupuntusan? Ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon.